Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa 1:14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Tayo pong lahat ay manalangin. Ang mga makapangyarihan sa lahat, pinupuri, pinapasalamatan ko po namin sa oras na to. Maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat at pagbabay niyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa panibagong linggo. Salamat po sa panibagong online worship service. Ikaw na po sana ang mag-guide God sa magbibigay ng mensahe. At nawa po yung mga taong makikinig ay may sa buhay nila, Lord God. Nawa po ay patuloy niyo pong ingatan ang lahat, Lord God. Mahal na mahal ko po namin. Ito po ang aming samantalangin sa matinis na pangalan ng Jesus. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng matay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang mga nabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Kami akayin, at iyong
at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin, kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin. Ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang binanggit ng ating Panginoon sa Juan 13:34. Basahin ko po sa inyo. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Ang pamagat po ng aking tatalakayin ngayon ay ang bagong utos. Bago ko simula ng ating pag-aaral sa linggong ito, ay talakayin muna natin ang ilang katanungan na dapat nating malaman. Una, bagong utos nga ba ang mga ibigan? Yung kasi ay isang malaking katanungan para sa akin nung nabasa ko yung talata na ito. Maski noon pa man na una kong nabasa ito, sabi ko, talaga bang bagong utos ang binibigay ni Kristo nung binanggit niya sa atin na tayo ay mga ibigan? Siguro dapat unawain natin na marahil yung utos na ito ay hindi dahil sa walang pag-ibig ang isa't isa, kundi dahil may kondisyon ng pag-ibig na nalalaman natin. Ano po? Tandaan po natin na bilang isang tao ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na mga kondisyon doon sa mga gusto nating mangyari at doon sa mga bagay na ginagawa natin. Maging sa pag-ibig, hindi po tayo nakakalusot doon. Halimbawa, may isang lalaki na manliligaw sa babae, natural na mente, habang ginagawa ng lalaki ang kanyang best para makuha ang pag-ibig ng babae, nag-e-expect siya ng something na pagtingin mula naman sa babae na kanyang nililigawan. At ang talagang positibong pananaw dyan ay tatanggap din siya ng pag-ibig mula sa babae. So kung makikita natin, this is a kind of love na meron kang condition. Pero nung sinabi yan ng ating Panginoong Hesus, naunawaan din niya ni San Pablo. Kaya nga binanggit niya sa unang Korinto 13:5, no? Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Hindi nito hinahanap ang kanyang sarili. So, nung binanggit niya ng ating Panginoon, tama siya na binanggit niya na ito isang bagong utos. Hindi ito isang utos na inaiintindihan natin nung unang panahon lang. Tandaan nyo ha, kung mapapansin natin, may mga binanggit ang ating Panginoong Hesus na kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang malamang na gawin mo o iganti mo sa kanya. Kaya nga ngipin sa ngipin yan eh. No? Yun ang batas noon. At dito natin mapapansin na nakasentro ito sa pansariling motibo o pansariling pakinabang. O maging sa pag-ibig, ganun din po ang mangyayari diyan. Kaya dapat maunawaan natin na
nung binanggit ito ng ating Panginoong Hesus, hindi mo hahanapin ang sarili mo. Anong klaseng pag-ibig ito? Pag-ibig ito na iniiwan mo yung sarili mo. Now, pwede kayong magtanong Kuya Eli, baka pagka ganyan ang mangyari, baka ma-exploit or baka samantalahin. It is not between you and the person you are loving. Hindi iyon. Kundi ito ay between you and God. God is commanding us to love one another. Malinaw o malabo? Malinaw. Ang problema lang sa atin, nilalagyan talaga natin ng kondisyon. Whether we like it or not, whether you believe me or not, nilalagyan talaga natin ng kondisyon. Halimbawa, may birthday, no, niregaluhan mo. O ano ina-expect mo? Pag nag-birthday ka, di ba? Ang gusto mo, regaluhan ka rin. Tama ako, mali. Kahit papano, you're expecting something in return. Which is, sa panahon ni Kristo, hindi mo na dapat yon. Katulad nito isang talakayan sa aming paaralan, sa aking pagtalakay. No, merong kaming pag-aaral noon sa sinulat ni San Pablo, diyan niya sa pag-ibig na yan, sa unang Korinto 13, mula 4 hanggang sa mga sumusunod na talata, ay may nagtanong sa akin, hindi ba dapat ang pag-ibig daw ay two-way traffic? Tama naman, dun sa pananaw natin yon. Pero sa pananaw ni Kristo, it is one-way traffic. Bakit? Kailangang ikaw ang magmahal. Mamahalin mo nga, hindi lamang yung nagmamahal sa'yo, pati yung kaaway mo O mula sa kapwa, pati kaaway, mamahalin mo na yan. Hindi na yan yung pagmamahal na iniisip mo na pag minahal kita, mahalin mo rin ako. Hindi na yung ganon. Ang tanong na pangalawa, ang follow-up ito. Paano naman yun? Lugi naman yung nagmahal. Mali pa rin. Bakit? Ang lugi, yung tumanggi sa pagmamahal mo. Tama o tama? Tama. Bakit? Kasi, winalang bahala mo yung pagmamahal na ibinibigay sa'yo ng libre. Ang pagmamahal kasi, kung yan ay unconditional, libre yan. Hindi mo kailangang suklian o hindi mo kailangang bayaran kasi nga ibinigay sa'yo ng libre. Pag inayawan mo yon, sino ang nalugi? Yun bang nagmamahal? Hindi. Ang nalugi, yung tumanggi sa pagmamahal. Ganon din kasi yung no-offer ni Kristo sa atin Ang kanyang pagmamahal ay libre. Kaya, kung halimbawang tinatanggihan mo si Kristo, sinong nalugi? Si Kristo ba? Hindi. Siya ay Diyos at kahit kailan pa man, Diyos pa rin siya. Kung tatanggapin mo siya, Diyos mo siya. Kung iiwanan mo siya, Diyos pa rin siya. Nakita niyo ang hiwaga ng pag-ibig na binabanggit ni Kristo rito? Hindi ito usapan ng tao sa tao, kundi ito ay usapan na ngayon ng sarili mo at ni Kristo. Isang pag-ibig na unconditional na kung saan ito ngayon ay bagong utos. Hindi ito lumang utos sapagkat ang lumang utos ng araw ng mga panahon ng Israelita talagang tatanggap ka doon sa ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang aanihin mo. Pero ngayon iba na. No? Kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, huwag mong hintayin ang pag-ani nito. Bakit? Sabi nga ng ating Panginoon, ganito yan. Pag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo at ginawan ka ng masama, gagantihan mo ba ng masama rin? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, akin ang revenge o akin ang paniningil o sa akin ang paghihiganti. Hindi na sa atin. Bakit? Kasi doon ngayon makikita ang kaibahan ng pagiging Kristiyano na under ng love ni Kristo, under ng mercy, under ng grace, na ikaw ay tumatanaw sa kung ano yung ginawa sa iyo ng Panginoon, hindi ka tumatanaw kung anong ginagawa mo sa kapwa mo. Why? Kasi pag pinabayaran mo na ang ginawa mo sa kapwa mo, halimbawa gumawa ka ng mabuti at ginawan ka na rin ng mabuti, tablado na kayo. Tabla. Wala kang nakuha kahit isa. Kumbaga sa basketball, kung nakashoot ka ng 3 points at nag-shoot din ng 3 points ang kalaban mo, tabla. Walang panalo. You have to outdo, or we have to outdo others, no? In doing good things or in
expressing our true love, no, from God. Kailangan ma-outdo natin sila. Kaya nga pati yung kapwa mo, pati yung hindi nagmamahal sa'yo, mamahalin mo na rin. Titiisin mo talaga yon. And sasabihin mo sa akin, ako hindi talaga ka mahal-mahal yan, Kuya Eli. Wala kang magagawa. You have to follow God's command. Yun ang inuutos niya. Bagong utos nga eh. Hindi naman lumang utos eh. Sana sinabi na lang sa atin ng Panginoon, sige, sundin niyo ang mga utos sa Israelita nung araw. Yun ang gawin ninyo ngayon. Di ang mangyayari talaga sa atin, palitan lang. Sino ang naging masigit? Wala. Masasabi ba natin na masusunod ba natin ngayon o masasabi natin na sunod natin ang sinasabi ni Kristo na tayo ay magpakabanal? Hindi. Kasi wala kang exemption or hindi ka nag-exceed doon sa tinatawag natin na sinasabi ng Diyos eh. Hindi mo nagawa yun eh. Kaya nga bagong utos yan. So, ang unang dapat nating maintindihan, ang pag-ibig na ito ay talagang bago. Hindi ito pag-ibig na kukuha tayo ng pag-ibig din sa kapwa natin, kundi pag-ibig ito na ibibigay natin ng lubos-lubos sa kapwa natin, syempre una sa Diyos, lubos-lubos sa kapwa natin, nang walang hinihintay na kapalit. Pangalawa, tignan natin ha, wala bang tunay na pag-iibig sa isa't isang mga alagad? Mga alagad po yan. Tandaan natin uli, na sa unang binanggit ko, na yun ang nakasanayan talaga nila eh. Pag nagbigay ka, ina-expect mo, bibigyan ka rin. In return, pag ikaw ay nagpautang, babayaran ka rin. Ayan yan, yung mga ganyang sitwasyon na ipinakikita nung unang panahon. Kaya nga, doon sa pangalawang katanungan na, wala ba silang pag-iibigan? Sa panahong sinabi yun ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, tandaan din natin, tandaan natin ha, may mga katiwaliang nangyayari. Kaya nga nagtatanungan din ng mga alagad eh. Kaya nga si Judas ay pinagkanulo ng ating Panginoong Hesus. Tignan natin ha, itong buong chapter na ito ng 13, pinaglingkuran ng Diyos ang mga alagad. At doon din sa chapter na yan, chapter 30 na yan, ipinagkanulo, no, ni Judas ang ating Panginoon. Ngayon, matatawag nyo ba na may pag-iibigan talaga yan? Somehow, parang pwede nating sabihin, wala. Bakit? Hindi gagawin Judas yung mga bagay na yon sa kabila ng ginawa ng Panginoon sa kanya na pinaglingkuran siya. Hinugasan ng paa, pinunasan. Ibinaba ng ating Panginoon ang kanyang sarili sa forma ng isang alagad o sa forma ng isang tagapaglingkod. Nung ginawa ni Judas, itinuloy pa rin niya ang kanyang balak. At hindi rito, hindi pa doon natatapos yan ha. Alam nung mga disipulo, nung mga alagad na yan, na may ginagawang hindi mabuti si Judas. Bakit? Siya ang tagapag-ingat ng kanilang pananalapi eh. Alam niyang merong katiwaliang nangyayari. Alam nila yon. Ganun ba ang pag-ibig na meron sila kung sasabihin natin, sige, tama nga, 100% may pag-iibigan. Di ba hindi naman ganun ang talagang pag-ibig na gusto ni Kristo? Kailangan sa harapan ni Kristo at sa harapan ng ating Diyos, kailangan malinis. 100% malinis. Hindi pwedeng sasabihin mo, piso lang naman to eh. Ayan, malaking pagtatalo yan eh. Mayroon niya isang pastor ako nakausap dyan eh. Ang tanong niya sa akin eh, sa Bible study to o Sunday school yata ito. Ang tinatalakay namin ay yung kaparusahan ng kasalanan. Ano ang kabayaran nito? Nakalagay sa Bible. Ang nakalagay sa Bible ay kamatayan. Mapapasubalian mo ba yon? Nung nakalagay sa Bible, ang tanong nga, kung piso lang ba ang ninakaw? Hindi iyon ang usapan eh. Ang usapan doon, hindi sa laki ng ginawa mo, hindi sa liit ng ginawa mo, kundi sa kasalanang ginawa mo. Kaya nga, maski sa pagbibigay at paglilingkod sa Panginoon, hindi rin palakihan yan. Hindi pagalingan kung paano mo ibinigay. Kaya nga yung babaeng bao o balo sa panahon natin, nung ibinigay, ilang kusing lang yun. Kumpara dun sa isang mayaman na nagbigay ng katakot-takot. Pero hindi yung laki ng pagbibigay, kundi kung paano mo ibinigay. Ang babaeng bao o yung babaeng balo, ibinigay niya yung buo niya. Samantalang yung mayaman, ibinigay niya yung kapiraso lang niya.
Di ba? Anong klaseng ano yan? Anong klaseng pagbibigay yan? Kung yun ang magiging sukatan natin, laki at liit, aba, hindi siguro yun ang nararapat na para sa Panginoon. Kundi, titignan ng Panginoon kung paano mo ibinigay yun. Kung paano mo inilaan yung sarili mo sa pagbibigay na yun at kung paano din inilaan mo ang sarili mo sa tunay na pag-iibigan sa isa't isa. Nakukuha nyo? Sana nasusundan nyo po. Kasi, binanggit ng ating Panginoon Hesus yan, alam niyang may katiwalian. No? Alam niya na may pagkakanulo na magaganap. So, yung lalim ng pag-ibig na gustong ipakita sa atin ni Kristo, hindi lang basta ganun yun. Kaya nga bagong utos Mas malalim pa ron ang dapat isipin natin. No? At isa pang tanong na pwede nating tignan sa talata na yan ay anong uri ng pag-iibigan ng nais ni Kristo sa atin? Ayan na. Bagamat medyo napasaringan ko na sa unang dalawang tanong yung nais ni Kristo rito. Tignan natin ha. Ang pag-ibig na tinutukoy dito ni Kristo ay ang paghigit sa pag-ibig na ibinibigay niya sa atin. Katulad ng pag-ibig na ibinigay ni Kristo sa atin din. Anong klaseng pag-ibig yan? Pag-ibig na may paglimot sa kanyang sarili. Malalim ba? Lilimutin mo yung sarili mo. Ano meron ka? Anong titulo meron ka? Anong kayamanan meron ka? Anong kinatatayuan mo ngayon? Lilimutin mo yan. Gaano mang kababa ikaw, lilimutin mo rin yon. Kasi iniisip natin, ay sa mga matataas lang yan. Mali po. Meron kasi in fairness naman dun sa mga sabihin natin na medyo may titulo, kasi sa pagsisikap nila, nakamit nila yan yung meron sila ngayon, sa pagsisikap nila, nakamit nila yan. There is no question or questions regarding with that. Maliban na lang kung sa illegal yan, Pero sa mga Kristiyano, kung nagsikap ka, para sa iyo talaga yan. Ngayon, may mga mabababa kung bakit ayaw nilang umalis sa mabababa o dun sa ayaw nilang magsikap dahil, pagka tumaas na ako, subject for for rebuke. Hindi po ganon. Meron kasing mabababa rin na, alam nyo ba kung sino pa yung mabababa? Sorry po pansamantala, ipagbigyan nyo po ako rito. Meron po kasing mabababa. Minsan ang tingin nila sa sarili nila mataas. Hindi ba? Parang ganito yan. Paano ko ba papaliwanag maigi? Meron kasing mga pananalita na ganito ang mangyayari. Mahirap ka na nga no? Tapos mahirap ka na nga, susuko ka pa sa kanila. Di ba? Yung mga ganung mga term. O kaya naman, ano ako? Sira? Mahirap ka na nga, ako pang magpapakumbaba. Hindi nga yun. Hindi mo titignan yun. Maski mababa ka, kung kinakailangan magpakumbaba, kailangan mo pa rin magpakumbaba. No, kinakalimutan ng sarili ang lahat. Si Kristo, no? Kung bakit lagi nating ipinapantayan sa mga may pinagtapusan, mga mayayaman, nakapagpundar ng iba't ibang klaseng negosyo, kasi nga si Kristo into the highest form, kanya ang kaharian ng langit. Tagapagmana siya ng Diyos Ama. Pero kinalimutan niya ang kanyang sarili. Kinalimutan niya ang kanyang pagka-Diyos. Mababasa natin yan sa sulat ni San Pablo, no? Sa Efeso. Kaya nga, kung ako tama, sa Efeso, kaya nga, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para sa iyo. Sino ka naman? Isipin mo yun. Sino naman tao that God will be mindful of us? Diba? May kanta nga dyan, ginawa nga kanta yun Who am I that you are mindful of me? Sino ka? Sino tayo? Isang alabok nga lang tayo Pero kinalimutan niya yung kanyang sarili para magpakababa. Para ibigay ang kanyang sarili at mamatay para sa'yo. Imaginein mo yan. Nga lang mamatay para... Meron yung tanong nung araw no? Mamatay ka lang para dun sa... parang ganito na lang, sabihin natin para mas makarelate tayong lahat. Lumubog yung barko, no? Ikaw ang marunong lumangoy. Sino ang sasagipin mo? Yung nanay mo o yung girlfriend mo? Hindi paresa na yung lumangoy yan. Hindi ba? Mamimili ka. Sino ang sasagipin mo? O hindi ba? Kaya nagkakaroon ka ng kaisipan na pamimili. Si Kristo hindi niya pinili. Lahat.
Lahat. Kaya nga merong isang halimbawa nagtanong ang kanyang alagad, sino ba ika ang aking papatawarin? No. Merong tanong na ganyan. Kaya nga lahat lahat ay dapat na kalimutan ng sarili sapagkat si Kristo mismo kinalimutan niya ang sarili para ang lahat ay maligtas. Hindi yung may titulo, hindi yung mayaman, hindi yung mahirap, kundi lahat. No, lahat po 'yan. Yun yung tatlong katanungan na dapat maintindihan natin sa pagtalakay natin dito sa talata na binigay ng ating Panginoon na isang bagong utos ang ibinibigay ko. No, na tayo'y mga ibigan. So malalim pala ang kahulugan niyan, no? Kaya dapat din nating muli na tandaan na nang sinabi ito ng ating Panginoon, babalikan ko lang pinaglingkuran niya ang mga alagad. No? Isang halimbawa ng paglimot sa sarili. Kaya nga dapat natin tandaan 'yan. No, sabing ganun, isipin mo isang Panginoon na naglingkod sa alipin. Bakit? Kung itutuloy natin ang basa sa chapter 15, kung makakarating po tayo doon sa sulat nito ni San Juan, itinuring tayong kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Isipin mo yan, hari ng mga hari, prinsipe ng mga prinsipe, may-ari ng langit at lupa, itinuring kang kaibigan. No? Itinuring kang hindi iba. Bakit? Kasi daw ang kaibigan, nalalaman kung ano yung ginagawa ng kanyang kaibigan, kung anong gusto ng kanyang kaibigan. Ganun po 'yon. No? Ibig sabihin, kung tayo bilang mga tao, meron tayong mga kaibigan, di ba? Pag may problema ka, minsan yung sa kaibigan mo sinasabi yan. Pag meron kang gustong desisyon na gawin, sa kaibigan mo sinasabi yan. Pag meron kang isang problema na gusto mo ng solusyon, pupunta ka sa kaibigan mo. Maski nga pinansyal sa kaibigan, di ba? Yan po yan No? Ganyan si Kristo. Itinuring ka na ngayong kaibigan. Kaya nga sa 17:17 ng Kawikaan, yung ang kaibigan daw ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Oh, nakita natin yon sa lahat ng panahon. Kaibigan pa lang yan. Paano na kung mahal mo na talaga? O di masigit yun. No? So, may tatlong puntos na dapat tayong makita sa mga talata natin ngayon. Una, ang pag-ibig na sinasabi ni Kristo ay nagbubunga ng pagbibigkis. Yan kung bakit sinabi yan ng ating Panginoon sa mga alagad Kasi aalis na siya, mamamatay na siya. At pagkamatay niya, mabubuhay siya maguli, aakit siya sa langit. Kaya sinisigurado ni Kristo, gusto niyang masiguro dito sa mga alagad niya na pagka nalaman nila kung anong klaseng pag-ibig ito na ipakikita niya sa krus ng Kalbaryo, anong klaseng pag-ibig yan, makita nila o makita ni Kristo, makita natin na kailangan tayong magbuklod sa isa't isa. Hindi ba? Kaya nga noon sa huling 7 wika ng ating Panginoon, nakita niyo binilin kay Juan si Maria. Hindi ba? Yun, no? Meron tayo dapat na pagtutulungan at pagkakaisa, pagbibigkis o pagkakaisa. Sa awit 133 verse 1, sabi doon, napakabuti at napakaligaya, nakita yung bawat isa o bawat mananampalataya na umiibig sa Diyos na nagkakaisa. O hindi ba mabuti pala yon, no? At kung babasahin pa natin, kasi always, at palagi nating pinofocus yung sarili natin dun sa verse 1. But if you will continue reading it, yung chapter 133 ng awit na yan, ay makikita natin na yung pagkakaisa pala na yan ay pagpapala ng buhay magpakailanman. May buhay dyan, magpakailanman sa pagkakaisa. Hindi ba yun din ang bunga ng pag-ibig? Kung ang bunga ng pag-ibig na pinakita ni Kristo sa atin ay buhay na walang hanggan, meaning ang pagkakaisa ay bunga rin pala o nagbubunga rin ng buhay magpakailanman. Bakit? Yun ang tanong Sa pagkakaisa pala kasi nga, pag iniibig mo ang kapwa mo, ang mananampalataya, kapwa lalo tigit ang ating mga kapatiran, magbubunga yan ng tinatawag na yung concern o yung compassion o awa dun sa kapwa mo, na pag nakikita mo na naliligaw siya, sasabihan mo siya. Ang hindi lang maganda minsan sa atin pagka alam natin na nire-rebuke tayo o sinasabihan tayo, sumasama loob natin dun sa mga taong nagsasabi sa atin na dapat natin gawin.
Mali po yun ha. Kailangan magpakorek po tayo. Kaya nga, ibaba mo yung sarili mo, ituring mo yung kapwa mo sa pag-iibigan na to na sinasabi ni Kristo. Tuturing mo siyang kaibigan. Hindi ka na mataas kundi ikaw yung magpapakababa rin. So, you have to accept the rebuke, no? Na sasabihin sa atin yung pagkukorek sa atin ng kapwa natin, lalo tigit ito ay pagkukorek ng isang tao na may pananampalataya sa Diyos. Tatanggapin mo yon. Kaya nga minsan ipagpaumanhin po ng iba, minsan may mga, hindi lang naman ito sa mga kapatiran natin, kundi dun sa mga iba pa na nakikita ko sa, minsan ay pagka alam kong dapat i-correct, kino-correct ko. Aba, minsan may nag-post ba naman no? Kasi may FB na po ako ngayon Akala ni Pastor bago mamatay si Pastor, akala ni Pastor ako lang walang FB. Nung nakita niya, meron na rin pala ako, may mga nakikita ako nagpo-post ba, Kristiyano ito isang mananampalataya ito, naglagay ba naman sa my day niya, magbibigti. O isipin mo ba naman yon? Yung lubid na pambigti, yun ang inilagay niya at merong caption doon na parang ayaw na niyang mabuhay dahil lang sa mahal niya. Isipin mo, dahil lang doon sa karelasyon niya. O isipin mo yun. Siyempre, i-rebuke mo yun. O merong mga nagpo-post na mga pananalita galing sa ibang tao, etc. Nire-review ko rin yun. At sinasabi ko na hindi tama iyon. Bakit? Kasi yun ang pag-ibig Kasi may mali siyang may mali na siyang kaisipan dun sa pagpupost niya. Bakit niya kinuha yun? Nagandahan lang ba siya dun sa pananalita na yon at kaya niya kinuha yon? At ikaw naman, dahil alam mo na may pagkakamali doon, hindi mo ba siya itatama? Tandaan natin, no? Kailangan natin gawin ng mabuti. Pag hindi mo ginawa ang mabuti, kasalanan pa rin yun. Diba? Nakikiisa ka sa kanya Kaya sa pag-iibigan natin, ay may pagkakaisa tayo at nagbubunga yan ng buhay na walang hanggan o buhay magpakailanman ayon sa talata sa awit 133 verse 3 na kasi nga ikinokorek mo. Dahil ikinokorek mo siya na itatama mo yung landas niya, hindi siya napapahamak. Yun po yan. Kaya nga, bilin din ni Pablo sa mga taga-Pilipos yan magkaisa sa pag-iisip at magtaglay ng isang pag-iibig. O kita nyo, yung pagkakaisa pala ay kasama sa pagtataglay ng pag-ibig. Ganon din naman sa John 17 kung sa panalangin ng ating Panginoong Hesus, kung di ba nasa 13 tayo, no? 13:34 going to 35, then nagpunta tayo sa 15, then nasa 17 panalangin ng ating Panginoong Hesus, ang sabi niya, malubos ang pagkakaisa dahil iniibig niya tayo. O kita nyo, ang gusto pala ng ating Panginoong Hesus sa mga pagkakataon na yan, na sinabi niya na bagong utos yung pag-ibig na yan, may pagkakaisa, dapat magkaisa tayo. No, meron tayong pag-uunawaan sa isa't isa. Pangalawa, yung pag-ibig na binabanggit na ang ating Panginoong Hesus ay nagbubunga ng pagpapatawad. Mahigpit na bilin sa atin yan. Tandaan nyo yan. Maging sa panalangin ng ating Panginoong Hesus na itinuro sa mga alagad, yung kung tawagin natin yan, the Lord's Prayer, nung itinuturo niya, magpatawad ka upang patawarin ka rin ng Diyos Ama. Ngayon, Kuya Eli, mahirap patawarin ng kapwa ko. Ang laki ng hindi nga yun between you. Katulad ng diniscuss ko kanina, hindi yan between you and your kapwa. Hindi yan between you and your kaaway. Hindi yon. It is between you and God. Inuutusan ka ng Diyos Pag inuutusan ka ba ng Diyos, tatanggihan mo? Ano sabihin mo sa Diyos? Diba? Ganito yan isang halimbawa, napakinggan ko lang tayo sa isang pastor. Isang kwento, no? Aba, madalas na pinagtatalunan niya sa loob ng tahanan, yung lalo na nga pagka may nagre-review kanina lang na yung pag itinatama ka, nire-rebuke, no? Madalas naiinis tayo. Ngayon, nandito tayo sa pagpapatawad, ganun din yan. Meron daw isang tatay, bunganga ng bunganga doon. Tatay, hindi nanay. Bawi natin sa Mother's Day. Happy Mother's Day nga pala ngayon, itong linggo na to. Mga tatay. Ditong tatay na to, lagi niya sinasabihan yung kanyang anak na lalaki, anak, ligpitin mo yung hinigaan mo. Anak, ayusin mo yung kwarto mo. Anak, ayusin mo yung ganyan mo. Tapos, anak, ligpitin mo yung ganyan, maging ganito ka, etc. Ano sinasagot lagi na? Opo, tay, mamaya na, tay. Mamaya, opo,
Sabihin ng o patayin mo yung electric fan. O tay, pinatay ko na. O, tapos, yung ilaw patayin mo anak. Opo, pinatay ko na. O, tapos yung kalan anak, yung niluluto mo, patayin mo na. Opo, pinatay ko na. Mamaya ikaw na. Di ba? Kadalasan ganyan, nagagalit yung anak dun sa, sa magulang. Ngayon, alam nyo ba na dumating yung pagkakataon, magagraduate na tong bata. Sabi nga, pagkakataon ko na, tandaan mo to sa isip niya. Tandaan mo to, tay, pag ako'y nakahanap ng magandang trabaho, aalis na ako sa bahay na yan. Aalis ako at mamumuhay ako sa aking sarili. Susuportahan ko ang sarili ko at mamumuhay na ako mag-isa. Di nung nag-a-apply na siya, mahaba ang pila, may interview. Pagpasok niya dun sa opisina, nakita niya, hindi ayos yung basahan, inayos niya. Nung nakita niya yung upuan, hindi ayos, inayos niya. Nung nakita niya yung mga magazine doon sa table, inayos niya. Yung electric pa nakita niya, hindi nakaayos ang at walang nahanginan, inayos rin niya. Sa haba ng pila, bandang huli, nung siya nang i-interviewin, sabi nung HR manager, magkanong sahod ang gusto mo? Tinanong siya, hindi niyo po ako na-interview. Ang sabi nung bata, hindi ba dapat i-interview? Hindi na namin kailangan interviewin. Nakita namin sa CCTV kung ano yung ginawa mo. Yan ang hinahanap namin. Isang taong responsable, isang taong may kusa, isang taong gagawing maayos ang lahat. Maganda ang kanyang paligid. Tumulo ang luha ng bata. Naalala niya ang tatay niya. Naalala niya ang mga magulang niya na maya't maya ay nagbibilin sa kanya ng mga bagay na dapat niyang gawin. Sabi niya, tatay, ikaw pala ito. Tinuruan mo pala ako. Hindi ba ganun? It is between you and your father. Tinuturuan ka ng tatay mo. Tinuturuan tayo ng ating ama na sundin ang mga nararapat. Hindi para sa atin, hindi para sa kapwa natin, kundi para sa atin din. Yun ang nais niya, ng pag-ibig na mayroong pagpapatawad, pag-ibig na may pagpapahinuhod, pag-ibig na itinatama mo yung sarili mo. No? Hindi para sa kapwa mo, kundi para sa iyo rin. Kaya nga sabi niya sa unang Pedro 4:8, maging maningas ang pag-iibigan dahil sa pag-ibig ang nagtatakip ng kasalanan. Yung pag-ibig pala na yan, magtatakip ng ating kasalanan eh. So, ibig sabihin, magpatawad ka. Kailangan mo yan. Kailangan natin yan. Kaya sa Efeso 4:32, ang sabi ron, magpatawaran kayo sa isa't isa. Magpatawaran sa isa't isa. Inuutos yan. Mahigpit ang utos dyan. Bakit? Pag hindi mo kasi pinatawad ang kapwa mo, hindi ka rin patatawarin ng Ama. Ito yung kaninang tanong eh. Hindi ba? Nagtanong ang alagad sa ating Panginoong Hesus eh, kailang beses ko ba patatawarin ng aking kapwa? Na paano ko patatawarin? Ito yung bang 7 beses po ba? Kasi sa tradisyon ng mga Hudyo, yung 7, halimbawa, in 7 years, hindi nakabayad ang may pagkakautang sa'yo, kinakalimutan na yun. Ano kasi nila yun eh, parang in 7 years kailangan bayaran mo. Kaya within that 7 years, inuobliga mo talaga yung may utang sa'yo na magbayad. Ibenta mo yung ari-arian mo, ibenta mo yung asawa mo, asawa ba? Alipin mo, o yung anak mo, ibenta mo sa akin yung anak mo, o ilagak mo sa akin yung anak mo, at maglingkod siya sa akin upang mabayaran mo yung pagkakautang. Ganun yan. Kaya in this span of 7 years, kailangan bayaran yon. Ganun kahigpit. Kasi pag lumagpas ang 7 taon, wala na yung utang. Kaya mahigpit ang paniningil dyan. Ipinakukulong talaga yon. No, within 7 years, lalo na kung mabigat ang pagkakautang. Ang sagot ng ating Panginoong Hesus, patawarin mo yan. 77. Isipin mo, 7 taon, 70 taon, patay ka na bago mo masingil. 70 years and 7. Sa ibang version pa nga 70 times 7. Paano mo sisingilin yun? Patay ka na. Di ba? Maraming tao ngayon hindi na umaabot ng 70. Paano pa sisingilin yun? Ibig sabihin ba nagkautang siya sa'yo nung maliit ka pa? Ay hindi ba ang pagpapautang pag meron ka na, na-establish mo na yung sarili mo? Pagpalagay natin 20, 25 years old, 70 years, mabubuhay ka ba ng 100 para masingil mo yon? Hindi. Ibig sabihin, imposible na
Imposible mo na nagawin ang paniningil. Imposible mo na nasabihin o ikundina yung kapwa mo. Kaya nga papatawarin mo na lang. Utos yun. Bahagi yun ng pag-ibig. Bakit? Kasi dun sa pag-ibig na yun, tinatakpan ang pagkakautang mo, ang mga kasalanan mo. Hindi ba ganun niya ang ginawa ni Kristo? Dahil sa pag-ibig niya sa atin, kinalimutan niya lahat ng kasalanan mo. Ikaw nga dapat yung napakuro eh. Sa dami, isipin mo, sa isang kasalanan mo na lang, ilagin mo ng isang pako yung katawan mo. Isang pako lang. Sa loob ng isang taon, 365 days. Isang kasalanan na lang kada isang araw ang ilagay mo sa sarili mo. Baka napuno ng pako yung katawan mo. Hindi ba? Kaya nga sapat na si Kristo. Kaya magpatawaran tayo, utos yan. Sino sa inyo may sama ng loob sa kapwa? Sino sa inyo may sama ng loob sa kapatiran? Patawarin mo na. Ngayon, ang gagawin yung kapatawaran, paano? Paghingi ng patawad. Sa Diyos ba? Sa Diyos lang ba? Hindi. Humingi ka ng patawad sa Diyos, patawarin mo ang sarili mo, hanggat maaari, patawarin mo yung kapwa mo. Hindi man in utterance, o hindi mo man sabihin, ipakita mo that you are forgiving your brother or brethren, no? Na pinapatawad mo na siya. Kinakalimutan, as simple as kalimutan, no? Hindi pagka-plastic yun. Kung talagang kinalimutan mo, ay ibabalik mo yung dating pag-ibig na nararamdaman mo siya sa kanya bilang isang kapatid. Yun, di ba? At panghuli, no? Yung pag-ibig na binabanggit ni Kristo rito ay nagbubunga ng pananampalataya. Parang mas mabigat pa nga yata Kuya Eli yung pangalawa kaysa dun sa sa pangatlo. Hindi. Pare-parehas lang po yan. Kaya ko lang hinuli yung pananampalataya. Kasi, sa pananampalataya natin ngayon, minsan lips na lang. Sinasabi na lang natin na, halimbawa, anong religion mo? Baptist ako, Methodist ako, Jehovah's Witnesses, ganyan na lang, Iglesia ni Cristo, ang dating daan, etc. Kahit ano pa man yan, JIL ako. Sometimes, at marami sa atin, ibinubuka na lang natin yan. Nakakalimutan natin na yung pag-ibig na binigay ni Kristo, na pinapahiwatig niya sa atin, pinapaliwanag niya sa atin, nagbubunga ito ng pananampalataya. Kailangan, no, na magbunga yun ng pananampalataya. Bakit? Yun nga yung dahilan, yung pag-ibig nga na yun, ang dahilan kung bakit ka nagtiwala kay Kristo Hindi ba? Bakit ka magtitiwala sa kapwa mo kung wala kang pag-ibig? Bakit ka mananampalataya sa Kanya? Di ba, madalas na itong banggitin merong nagsisirkus ba yan? Sabi niya, tatawid ka ako dyan sa lubid. Naglagay siya ng lubid, alambre, no, yung kable. Sa dalawang building magkabila, tatawirin ko ika yan. Abay, tinawid niya, naglakad siya. Matatawid ko ika yan, meron ika akong hawak na may bisikleta, nakasakay ako sa bisikleta. Abay, nagawa. Magagawa ko ika yan, meron pa akong pasan na nakabisikleta, may pasan pa akong upuan sa likod. Abay, nagawa. Ngayon, huling tanong, naniniwala ba kayo na matatawid ko yan, maglalagay pa ako ng tao sa upuan? Abi, palakpakan yung tao. Abi, kaya mo yan. Magaling ka, mahusay ka, naniniwala kami sa'yo. Sino sasakay? Volunteer. Nag-aalisan yung tao Hindi ba? Hindi nga ganun. Pag ikaw bakit? Tanungin natin, bakit? Bakit ba hindi sumakay? Kasi hindi naman nila kilalang personal yun. Wala namang pag-ibig na namigitan sa kanila. Naniwala lang sila doon kasi magaling. Hindi ba? Wala yung talagang pag-ibig. Naniwala lang sila doon sa sirkero na yun. Kasi nga, magaling siya. Kaya nga circus Di ba? Sinisirkus lang tayo ng mga yan. Yun ang relasyon lang na meron ka doon sa sirkero. Pero kung may pag-ibig ka dyan, no? Parang ganito. Madalas din nating marinig yan. Lumilipad yung aeroplano. Nasira yung isang makina. Dahil lahat nagkakagulon. Nakita nung isang pasahero, bakit ikaw parang kalmanting ka dyan. Kasi hindi ako nababagabag bakit nga? Yung daddy ko yung piloto Kasi alam niya na kaya ng daddy niya na mailapag yung eroplano ng maayos. Maski nasira ang isang makina. Nakakita na po ako niyan sa isang pagka pala ang eroplano nasira ang isang makina, may isa pang makina. Kaya mailaland pa ng maigi yung eroplano. Ayun yun. Ganun pala yun, So sa madalit salita,
malaki yung pinagkaiba nang nakita mong magaling yung isang tao at malaking pagkakaiba nung may pag-ibig yung isang tao. Dahil may pag-ibig na namagitan sa anak at sa ama, naniniwala si anak na kayang-kaya ng ama na iligtas at itawid, no, yung buong eroplano ng mapayapa. O ngayon, anong problema meron sa pamamahay ninyo, sa inyong tahanan? Anong problema meron sa inyong mga karelasyon na hindi kayang itawid ng Diyos Ama? Lahat kaya niya. Kaya nga manampalataya ka, nagbubunga yan ng pananampalataya, no? Kaya nga sabi doon sa Galatia 2:20, nabubuhay tayo sa pananampalataya dahil sa Diyos na umiibig sa atin. O kita nyo, sino unang umibig? Ang Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos na yan, yun yung nagbunga ng pananampalataya. Bakit? Sa talata pa rin yan, ano? Sa bandang ibaba, ibinigay kasi ng Diyos ang buhay niya para sa atin. Diba? Yun yung basis niyan. At ang panghuling talata, sabi rito sa Efeso 3:17, manampalataya upang tumibay tayo sa pag-ibig ni Kristo. Ibabalik mo inibig ka ng Diyos, manampalataya ka. Manampalataya ka upang tumibay ka sa pag-ibig kay Kristo. Hindi ba ganun niya? Kaya nga, bilang konklusyon sa ating pagtatapos ngayon, inutos sa mga Kristiyano kung bakit ito inutos sa mga Kristiyano, meron tayong dapat na maunawaan, no? Tingnan natin ano yung dapat nating maunawaan na yan? No, sinasabi dito sa basahin ko lang po uli, no? Sa 34 hanggang 35 na ngayon, tutuloy ko rito. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y nangakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Doon pala tayo makikilala. Kaya pala hindi lumalago yung iglesia dahil kulang sa pag-ibig. Maaring, baka mamaya sa pangalan lang natin nilagay ang Diyos sa Ipag-ibig Christian Church. Hindi nakikita sa atin yung tunay na pag-iibigan. Dagdagan pa natin. Baka kulang. No? Kaya nga, yun yan doon makikilala. Makikilala ka ba dahil sa dala mong Biblia? Ang pagiging Kristiyano ba doon lang? Marami nga bula ang propeta No? Dahil ba sa pag-awit mo, mahusay kang umawit at ginagawa mo yung mga bagay sa loob ng iglesia? Hindi. Maraming mahusay na mga awit. Tignan nyo lang sa music industry, daming magagaling dyan. Hangaan nga natin yung iba. Hindi yan sa mga pananalitang mahusay. Napakaraming preacher akong nakita pag nanonood ako sa YouTube na mahuhusay sila. Pero hindi lahat ng mga sinasabi nila pag nakikita mo, tama ba? Hindi lahat. Hindi yun ang pagkakakilanlan. Hindi rin yung kakayanan mo bilang ikaw, yung talento mo na meron ka, o yung kakayanan mong magkaloob. Hindi rin yun. Marami sa Biblia mayayaman, sinabi ni Kristo, hindi naging dapat sa Diyos. No? At meron ding mahirap Baka sabihin nyo, puro mayaman lang. Hindi po. Hindi exempted ang mahirap. Meron kasing mahirap, ganito nangyari dahil kulang sila, itinago nila iba. O namatay Hindi ba? Binenta nila yung lupa nila dahil nga wala na kami O ano ginawa nila? Itinago nila. Hindi nila binigay lahat sa Diyos. Namatay. Kaya hindi exempted yung yung mga mahihirap dito. Ang gagawin kasi ng iba, wala kasi ako ngayon Ano gagawin? Nga. Hihintayin lang na mag-asahan lang sa bagamat mahusay ang panalangin, mahusay ang pagpapalakasan, pero meron kang dapat gawin no? Kaya meron magkakaloob talaga sobra-sobra. Hindi rin 'yon ang pagkakakilanlan. Alin? Yung tunay na pag-iibigan. Kaya nga sa Juan 13:35, ulitin ko lang po, ang pag-iibigan, ang tunay na pagkakakilanlan sa bawat isa. And finally, mga kapatid, basahin ko lang po sa inyo to. Sa unang Juan 3:1, binabanggit dito, masdan ninyo kung gaano pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Nakita ninyo, At ang panghuli, sa unang Juan 5:3, dito pa rin sa aklat ni Juan,
binabanggit sa 3, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. So, ibig sabihin, hindi mabigat yung bagong utos na yan. Hindi mabigat ang tayo'y magkaisa. Hindi mabigat na tayo magpatawaran. Lalong hindi mabigat kung tayo mananampalataya ng may pag-ibig. Sana po ay nakapulutan natin ito ng aral at maging inspirasyon sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Amen. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Tayo po isama-samang manalangin. Aming Ama, aming Panginoon, kami po ay nagkakaisang lahat ngayon sa layunin, Panginoon, na manikluhod at lumapit sa inyo upang tugunin ang aming mga hinaing at ang aming mga panalangin. Dalangin namin, O Diyos, ang aming mga kapatid, Panginoon, na may mga pangangailangan. Hindi po biro, Panginoon, ang mga kinakaharap na mga pandemya na ito, itong mga pangangailangan. Meron, Panginoon, lalo na po sa mga panahon na merong ECQ. Lord, hinihiling namin, O Diyos, ang iyong pagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Nandalangin po namin, Panginoon, ng mga may karamdaman at may mga sakit. Dalawin sila, Panginoon, sa kanilang kinilalagyan. Hayaan mo, Panginoon, na hipuin mo sila ng iyong makapangyarihang kamay. Ibalik mo, Panginoon, sa kanyang kadating kalalagayan ang kanilang mga katawan sa pangalan ni Jesus. Aming Ama, hayaan mo yung paghawak sa bawat isa sa amin upang hindi kami dapuan, Panginoon, ang sakit na ito. Lalo na po, Panginoon, itong COVID na ito na, Panginoon, na hindi pa nalulunasan at hindi pa, Panginoon, na nabibigyan ng solusyon. Hinihiling namin, O Diyos, na itago nyo kami sa inyong anino. Hayaan mo, Panginoon, ng iyong presensya ang magsilbi namin kalasag, Panginoon. Hindi lamang sa sakit na ito, kundi sa lahat ng mga masasamang elemento. Hayaan mo ang pag-iingat po, Panginoon, ay sumaamin bawat isa. Lalo na po, Panginoon, sa lahat ng kabahagi, O Diyos, ng yung lokal na katawan, Panginoon, ng Iglesia ng DAP. Aming Ama, dinadalangin namin, O Diyos, ang bawat tahanan. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw, Panginoon, na magbigki sa amin sa pagkakaisa. Kung merong, Panginoon, hindi po pagkakaunawaan, ikaw po, Panginoon, ang mamagitan sa amin. Hayaan mo ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang siyang maghari, ang siyang manguna, ang siyang mangibabaw sa amin lahat, Panginoon. Na kung ano man, Panginoon, ang aming iisipin, hayaan mo, O Diyos, ang iyong pag-ibig ang siyang maghari sa amin. Hayaan mo ang iyong pag-ibig ang siyang manguna sa aming mga desisyon, sa bawat pagpapasyang aming gagawin. Aming Ama, dinadalangin po namin, O Diyos, na hawakan mo ang bawat buhay, Panginoon, ng kabilang sa lokal na gawain ito ng DAP. Panginoon, bawat isa sa amin, hayaan mo maranasan namin ang iyong kapangyarihan. Gamitin mo kami, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, maging daluyan kami ng pagpapala sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan, sa lahat ng aming kakilala. At hayaan mo, Diyos, na maranasan namin ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa araw-araw. Upang maibahagi namin, Panginoon, ang katotohanan na ikaw ay nagliligtas, na ikaw ay totoo, na ikaw ay buhay. Aming Ama, dinadalangin namin, O Diyos, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Panginoon, nakikita mo, Diyos, ang ginagawa ng bansang China, Panginoon, sa amin. Naniniwala naman po kami, Panginoon, na hindi lahat ng Chino ang aming kaaway, kundi yung lamang po, Panginoon, mga namumuno sa kanilang bansa. Ang kahilingan namin, O Diyos, ay gumawa ka nawa, Panginoon, ng pagbabago sa kanilang pamahalaan. Buksan mo ang isip ng mga tao, O Diyos. Kaya magkaisa sila, Panginoon, upang
magkaroon ng pagbabago, O Diyos, sa kanilang bansa. At sa ganung paraan, Panginoon, maaayos tong gulo. Panginoon, hayaan mo, Diyos, na manghimasok ka sa bansa ng China. Marami, Panginoon, doon ng mga Kristiyano. Marami doon, Panginoon, ng naniniwala at nananampalataya kagaya namin sa Panginoong Jesus. Kahilingan namin, Panginoon, gamitin mo sila, O Diyos. Gamitin mo mga kapatid namin ito na maging daluyan ng pagpapala sa kanilang bansa, na maging ilaw at asin, Panginoon, ng kanilang lipunan. Kaya mo, O Diyos, na magdulot ito, Panginoon, na isang di karaniwang pagbabago. Mamanghimasok ka, Panginoon, sa kanilang bansa. Sa kaparaan ng Panginoon at karunungan niyo, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, na magsaayos ang lahat ng ito. Panginoon, dinadalangin namin ng bawat kasama, Panginoon, sa aming bansa. Mga kasama namin, Panginoon, mga kababayan namin, Panginoon, na nagdarahop, naghihirap, Panginoon. Hiling namin, O Diyos, na manghimasok ka sa kanilang buhay. Hayaan mo na kung meron mo mga ganitong mga pangangailangan, magsilbing dahilan to paraan upang makatagpo mo sila. Hayaan mo, O Diyos, na sa kanilang pangangailangan, hanapin kanila. Gamitin mo rin, Panginoon, ang bawat Kristiyano, Panginoon, ang bawat mananampalataya sa aming bansa, na huwag mong hayaan kami lahat ay manahimik, kundi kami, Panginoon, ay magsalita upang ibahagi at ibigyang patotoo na si Jesus ay buhay. Aming Ama, dinadalangin namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng iyong bugtong anak na si Jesus, Panginoon. Binabalik po namin sa inyo lahat ng kapurihan at kalulatian. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Ngayon, sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Panginoon na nag-iisa lamang na may gawa ng langit at lupa, ang siya magpala sa ating bawat isa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.